Nadulas-dulas na si Lebron, daming binitawang detalye sa kanyang latest podcast. Nakakaintriga pa ang sinabi ng GM ng Miami tungkol kay LBJ. Mukhang malapit na matapos ang pinakamatinding guessing game ngayong off-season. Hindi na lang kasi simpleng tanong kung saan team mapupunta si Lebron James. Ang mas malaking tanong ngayon mga idol, saan niya gustong gugugulin ang posibleng huling 1 o 2 taon ng kanyang legendary career at kailan niya i-announce ang kanyang susunod na team. At base mismo sa sinabi ni Lebron, hindi na raw niya paghihintayan ng matagal ang mga fans. Sa kanyang pinakahuling public appearance, sinabi ni Lebron na malapit na niyang sabihin ang kanyang desisyon. Wala siyang binigay na eksaktong araw pero malinaw ang kanyang mensahe, paparating na ang announcement. Habang kinukulit siya ng crowd tungkol sa possible destination niya, pabiro niyang binanggit ang ilan sa mga team na naririnig niya. May sumigaw daw ng Warriors, may Philly, may Miami at meron pang nagsabing Yankees na syempre ay baseball team mga idol. What I hear? I heard Warriors, I heard Philly, Miami. This guy just told me to come to the Yankees. I'm like, Pero sa likod ng mga biro, ramdam na seryoso ang sitwasyon dahil para kay King James, hindi lang ito tungkol sa roster, kampyonato o kung sino ang magiging teammates niya. Malaking bahagi ng desisyon ng kanyang personal na buhay, happiness at higit sa lahat ang kanyang pamilya. Sinabi niya na kailangan niyang piliin kung saan niya gustong gugulin ang huling bahagi ng kanyang NBA career, posibleng ang kanyang final season o baka ang kanyang huling 2 taon sa liga. At doon naging mas interesting ang lahat dahil si Lebron ay 41 years old na at papasok na sa kanyang ika-24th na NBA season. Hawak na niya ang record para sa pinakamaraming seasons na nilaro sa kasaysayan ng liga. Pero kung magdesisyon siyang lumaro pa ng 2 taon, maaabot niyang halos hindi ka panipaniwalang year 25. Panoorin natin ang video na parang nadulas na si Lebron na gusto niyang lumaro for another 2 years o mahigit pa. So it's a big decision for not only myself, but for my family as well, and just for the last part of my career and where I want to spend the last few years, or the last year, or the last 2 years of, my NBA career. So 25 season sa NBA, ibig sabihin kahit nasa dulo na siya ng kanyang journey, hindi pa rin niya tuluyang sinasara ang pinto sa posibilidad na maglaro hanggang year 25. Hindi rin sinabi ni Lebron na ang susunod na season na ang magiging farewell tour niya. Sa halip, parang gusto muna niya makita kung ano magiging pakiramdam ng bagong sitwasyon niya sa basketball, sa personal na buhay at sa kanyang pamilya. At kahit saan man siya mapunta, kumpiyansa siyang may mayaambag pa rin siya. I'm a natural born leader. I'm gonna try to fit into whatever team I'm going into, but also, give them all the tools and give them all the knowledge that I've been able to, grasp over the last 23 years. Ayon kay Lebron, natural born leader siya. Gusto niya mag-adjust sa system ng kanyang susunod na team. Pero gusto rin niyang dalhin ang lahat ng kaalaman at experience na nakuha niya sa loob ng 23 NBA seasons. Sa madaling salita, hindi lang points, rebounds o assist ang dala niya. Kasama rin ang leadership, playoff experience, championship knowledge at understanding kung paano harapin ang pressure sa pinakamalaking stage ng basketball. Pero habang pinag-iisipan ni Lebron ang kanyang desisyon, mukhang hindi lamang fans ang sabik na malaman ang kanyang next team, pati mismo ang NBA ay naghihintay. Ayon kay Commissioner Adam Silver, gusto na rin niyang matapos ang announcement dahil may malaking epekto ito sa paggawa nila ng schedule. Tumatawag na umano ang mga team at TV networks dahil gusto nilang malaman kung saan mapupunta si Lebron. Ang kanyang destination kasi ay maaring makaapekto sa opening week matchups, Christmas Day games at iba pang major televised events. Isa lang ang pinapakita nito mga idol, kahit 41 years old na talaga si Lebron, pinakamatanda ba naman sa liga, ang laki pa din talaga ng impact niya sa buong liga. Tama nga yung sinabi ni Kendrick Perkins, siya ang susi ng NBA. Kapag nalaman ko anong jersey ang susuotin niya, automatic na magiging isa yon sa pinaka-inaabangang teams ng season. So malamang yun ang ilalagay nila sa Christmas Day game. Isipin na lang kung Warriors ang pipiliin niya, baka Warriors versus Knicks ang Christmas game. May lumabas pang post na handa raw magpalit itong si Draymond Green mula jersey number 23 papuntang number 5 sakaling sumali si Lebron sa Golden State para maibigay niya kay Lebron ang number 23. Hindi to kumpirmasyon na may deal na, pero pinapakita nito kung gaano kaseryoso at kaingay ang possibility ng Warriors.
Basketball-wise, madaling maintindihan kung bakit interesting ang Golden State. Makakasama ni LeBron si Curry, isang superstar na kaya magbigay ng spacing na bihira niyang naranasan sa kanyang karir. Nandun din si Draymond, syempre, isang high IQ defender at playmaker na matagal nang kaklose ni LeBron. Pero kasabay na ito mga idol, kailangan din tingnan kung paano sila magkakasya sa roster, kung sapat pa ba ang supporting cast at kung kaya nilang manatiling healthy buong season. At syempre, hindi lamang Warriors ang naghihintay, kinumpirma pa ni Pat Riley na nagkaroon ng Miami Heat ng discussions tungkol kay LeBron mahigit isang linggo bago ang kanyang statement. Pero ayon din kay Riley, katulad ng lahat, naghihintay lang sila sa magiging desisyon ni LeBron. May sinabi pa si Riley na nakapag-land na sila ng isang plane pero may isa pa raw silang kailangan i-land. We landed the plane. Now there's another one we have to land, but Hindi niya direktang sinabi mga idol na si LeBron ang tinutukoy niya, pero hula ng mga fans wala nang iba yon kundi si King James ang kanilang tina-target. Pero hindi rin maiwasang pag-usapan ang Miami. Doon pa naman nanalo si LeBron ng 2 championships, doon nabuo ang big three nila ni Dwayne Wade at Chris Bosh at doon niya naranasan ang isa sa pinakamalakas na stretches ng kanyang karir. Kung babalik siya sa Heat, magiging full circle moment yon. Pero gaya ng Warriors, marami pa rin basketball at personal factors na kailangan timbangin. Sa ginawang podcast ni LBJ at Halliburton, madaming impormasyon ang nakalap natin. Si Hali mismo ang nagtanong kay LeBron tungkol sa kanyang free agency decision, pero sinabi ni LeBron na napag-usapan na nila yon sa backstage. Agad namang umatras si Hali sa tanong. Sinabi rin ni Hali mga idol na nagbigay siya ng recruiting pitch para dalhin si LeBron sa Indiana. Yun lang ang sagot daw ni LeBron sa social media ay 2 laughing emojis. Tinawanan ba na LBJ ang pitch ni Hali? Parang ginosting lang. Hey, if you want to come to Indiana, we can make something crack. And he texted me back 2 laughing crying faces and that's all I got. Pero ang pinakaportanteng bagay ng kanyang magiging desisyon ay maaring hindi natin makita sa basketball lang. Paulit-ulit niyang binigyang diin mga idol ang kanyang pamilya. Sa puntong ito ng karir niya mga idol, napatunayan na niya halos lahat. Multiple championships, MVP awards, scoring records at mahigit 2 dekada bilang mukha ng NBA. Kaya posibleng ang final choice niya ay hindi lamang nakabase sa pinakamalakas na roster. Maaring mahalaga rin talaga ang city, lifestyle, comfort ng kanyang pamilya, travel, organization at kung saan siya magiging masaya sa huling bahagi ng kanyang karir. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo lumaro pa si LeBron ng 2 o mahigit pang taon? Kaya pa ba yun ni King James dahil ayon sa kanya kahit umidad pa daw siya ng 65 ay kaya niya mag-average ng at least 10 points per game. I can average 10 points in the league for, a long time. 65, something like that. 65 years old. I-komento nyo lang yan sa baba at huwag kalimutan ni-like ang ating video, mag-subscribe para updated kayo sa mga panibagong balita sa basketball world.